Alam mo ba na ikaw ay may mga katangian or may mga ginagawa ka na takot ang lalaki na mawala ka? Hello guys! So, ang topic natin for today, mga ginagawa mo, mga ugali mo, mga katangian mo na mayroon ka na ang lalaki ay takot na mawala ka. So, kung interesado kang malaman ang mga ito, panoorin mo ang video na ito. So, without further ado, so eto ating aalamin ang mga katangian mo, mga ginagawa mo na kapag nakita ng lalaki ito sa'yo, hindi kanya bibitawan or matatakot siyang mawala ka sa kanya. So, at number 1, eto, yung be financially independent. Being independent talaga, napaka-positibo na karakter yan na ginagawa, okay? Eh mas lalo na kapag yung independence mo ay financial. Wow na wow talaga. Alam mo, kapag nakita ng lalaki yan, naku, bilib na bilib yan sa'yo. Mas aangat yung pagtingin niya sa'yo. Although, may mga lalaki na kapag nakita nila na ang babae ay financially capable na, independent, minsan mas mataas pa sa kanila, medyo na-trigger yung kanilang ego kapag ganon. Kasi ang gusto ng lalaki, siya ang provider. Siya ang magbibigay doon sa babae. May mga ganyang instances at marami yan. Pero meron ding mga lalaki na kapag nakikita nila na yung babae ay financially independent na, talagang kayang-kaya niyang mabuhay kahit wala ka, kahit walang mga sumusuporta sa kanya, naku, mataas ang tingin sa'yo ng lalaki. Mas hahanga siya sa'yo. O, di ba? At kapag ganito ang pakikitungo or pakiramdam ng lalaki sa'yo, okay ang pananaw ng lalaki na yan. At ito yung lalaki na malawak ang mga pag-unawa, di ba, sa mga ganyang usapin. At kung ang lalaki na yan ay gusto ka, may pagtingin sa'yo, naku, hindi ka niyan bibitawan. Gustong-gusto ka niyang ipursu, okay? Kasi nakikita niya yung potential mo na maging maayos na kabiyak, maging maayos na partner in the future, okay? So ito yung mga katangian ng babae na hinahanap din ng ibang mga lalaki. So hindi ka niyan bibitawan. Ayaw kanyang mawala ka sa kanya kung talagang kayo na, di ba? So ayan po, ang number 1. Number 2, ito, yung magkaroon ka ng malawak na kaalaman at skills. Wow! Oo, alam mo, ang lalaki, kapag nakikita niya na yung babaeng kaniyang sinisinta ay may potensyal, maraming alam, intelihente, may mga skills, mas mai-inlove yan sa'yo. Kasi ito yung mga qualities na gusto ng lalaki sa isang babae. Ayaw naman ng lalaki na yung babae ay parang mangmang, di ba? Walang alam sa buhay. Ayaw niya ng ganun. Hanggat maari, meron ka ring mga kaalaman. Kahit sabihin natin yung mga basic skills, meron ka ring alam. Kahit isa, dalawa, very goods na yun, di ba? Kung yung mga kaalaman, mga skills na yan ay wala ka dahil pinagkaitan ka, dahil sa hirap ng buhay, at least man lang, marunong ka sa buhay, di ba? Hindi naman ibig sabihin na nag-aral ka para maging marunong sa buhay, okay? Bilang babae, at least alam mo kung ano yung mga gawain. May mga gawain sa buhay na dapat alamin mo, yung mga basic na ginagawa sa araw-araw, di ba? Kapag nakita ng lalaki na meron kang ganyang katangian, nako, siguradong mas mai-inlove yan sa'yo. Hindi kanyan iiwanan, hindi kanyan bibitawan, takot na takot siyang mawala ka sa kanya, okay? Eh di mas lalo na kapag ikaw ay bongga, di ba? Marami kang skills, marami kang kaalaman sa buhay. Grabe, ikaw na. So ayan po, ang number 2. Number 3, eto, yung ayusin mo ang sarili mo, maging kaakit-akit ka. Wow, wow talaga sa kaakit-akit, di ba? Alam mo, kapag nakikita ng lalaki o ng partner mo na ikaw ay laging kaakit-akit sa araw-araw, siguradong matritrigger yung kanyang feeling na baka mayroong ibang lalaki na magkakagusto sa'yo. Ganun yun. So, ano ang mangyari sa lalaki na yan? Nako, yan ay medyo magiging bantay sa lakay, ika nga. Wagwardyahan ka. Kung kayo man, medyo lumalabas yung pagiging seloso niya. Di ba? Normal naman yan eh. Kapag kayo na ay magkarelasyon, tapos nakikita niya na kaakit-akit sa paningin niya, hindi lang sa kanya, kundi sa lahat ng tao sa labas, di ba? Nacha-challenge siya sa itsura mo,
at hindi siya papayag na mayroong ibang lalaki na aali-aligid sa'yo dahil medyo lumalabas na yung pagiging insecure niya. Merong insecurities ang lalaki, lalong-lalo na kapag ganyan ang kanyang nakikita. Okay lang naman na mag-ayos ng ganun kapag magkasama kayo. Pero siguro ang gusto niyang ipahiwatig ay huwag namang labis-labis yung talagang mapang-akit na yung mga ginagawa mo sa sarili mo. Lalong-lalo na pag mag-isa kang lumalakad, di ba? Hindi ka niyan bibitawan kasi mas nati-trigger yung instinct o yung pagkalalaki niya. Kaya sa halip na madi-discourage siya, nako, mas babantayan ka pa niyan, di ba? So ayan po, ang number 3, number 4, huwag kang magpakita ng sobrang interest mo sa kanya. Or ito, yung huwag mong ipakita na patay ka sa kanya. Okay, dapat pinipigilan mo rin yung sarili mo, di ba? Alam mo kasi, kapag sobra-sobrang atensyon ang ibinibigay mo doon sa lalaki, or talagang obvious na talagang pinapakita mo na head over heels ka sa kanya, parang sa halip na ipupurso ka or sa halip na talagang hangang-hanga sa'yo ang lalaki, parang medyo nababawasan. Alam mo kasi, ang lalaki kapag nakikita niya na ang babae ay kapit na kapit lagi sa kanya, nagbabago yung pakiramdam ng lalaki. Parang sa halip na yayakapin ka, ay parang itutulak ka na niya. Parang gusto niyang magpumiglas. Kasi nga, ikaw yung sobra-sobrang nagpapakita ng mga ganyan, di ba? Ang dating mo tuloy ay desperada. Parang ganun ang nakikita ng lalaki kapag ikaw ay sobra-sobrang nagpapakita sa kanya ng mga ganyan, ng atensyon, ng labis-labis na ipinapakita mo na sobrang love na love mo siya. Huwag ganun, okay? Medyo ilagay mo sa gitna ang mga bagay-bagay. Kasi ang lalaki, mas gusto niya yung siya ang nagpupurso. Tama na yung ipinakita mo sa kanya na gusto mo rin siya. Ganun lang, magpigil ka. Huwag mo na siyang takluban agad-agad, di ba? Kapag ganun kasi, baka sa halip na ikaw ay kanyang ipupurso, na-overwhelm yung lalaki. Parang sobra-sobra, parang hindi na masaya, di ba? Parang iba ang dating. So, ganun. So, yan ang mga dapat mong huwag gawin. Okay? So, ayan po, ang number 4. Number 5, ito. Huwag kang sobrang clingy. Huwag kang kapit na kapit sa kanya. Kasi ang lalaki, gusto niya rin ng space. Minsan gusto rin niya na sa halip na magkita kayo, pupunta muna siya sa kanyang family or sa kanyang mga kaibigan, di ba? Pero ikaw, pinipigilan mo siya. Sa halip na pahintulutan mo siya, ikaw ay nagnanani. Gusto mo na magkasama kayo. Huwag namang ganyan. Bigyan mo rin siya ng oras para sa sarili niya. Kapag sobra-sobra ka ng demanding sa kanyang oras, magsasawa yung lalaki na yan. Sa halip na magugustuhan ka niya lalo or sa halip na mas mai-inlove siya sa'yo, naku, baliktad ang mangyayari. Mata-turn off siya kapag sobra-sobrang clingy ang ipinapakita mo sa kanya. Okay? Bigyan mo ng space. Minsan-minsan, hayaan mo lang siya. Ganun. Alam mo, ang lalaki, kapag hinahayaan mo yan, mag-iisip din yan eh. Mapapaisip yan. At sa halip na pupunta siya, pupuntahan ka niyan. Di ba? Ganun lang yun. Reverse psychology lang yan. So, ayan po. Ang number 5. Number 6, huwag laging available. O, di ba? Ito yung common na sinasabi ng karamihan, di ba? Pero totoo ito, di ba? Ipakita mo sa kanya na meron ka ring sariling buhay. Ipakita mo sa kanya na marami ka ring ginagawa. Kahit gustong-gusto mo na siyang makita, gustong-gusto mo na siyang makasama, paminsan-minsan, pigilan mo rin yan, okay? Habang tumatagal na hindi kayo nagkikita, mas mamimiss ka niyan, di ba? Di ba may kasabihan na absence makes the heart grow fonder. So, yung mga tagal na hindi nyo pagkikita or yung hindi na kayo nag-uusap, naku, sobra-sobrang mamimiss ka ng lalaki. Kaya, dapat ilibang mo yung sarili mo muna sa ibang bagay. Magpakabisi ka, maghanap ka ng ibang gawain para ma-divert yung attention mo. Hindi yung siya lang ang pinagtutuunan mo ng atensyon sa maghapon, magdamag, buong araw. Hindi po ganon, okay? Kaya kapag nakita ng lalaki yung mga ganyang ginagawa mo or ganyang sitwasyon, naku, mamimiss ka niyan. So, ayan ang mga tips, mga trick na gawin mo para ang lalaki ay matatakot na mawala ka. Okay? Yan po ang number 6. So, ayan po ang iilan sa mga ginagawa ng babae, katangian ng babae na kapag nakita ng lalaki ay talagang matatakot siyang aalis sa piling mo. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe,